una sa lahat, Sir John, ng aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyo. Attorney, yung that time na yan, around mga 1 p.m. po, meron po akong may kapatid pa ako na kasama niya, mga friend niya. Almost nasa 8 ata sila, mga 7. Naglalaro sila yung place na po yan, ma'am. Bata pa lang ako, laruan na talaga ng mga bata yan. Alam niyo naman po yung sa Tondo. Mapabata, matanda, pag may ulan, natutuwa talaga. Kahit sabihin natin yung mga barangay officials po, naliligo din po sa mga ulan yan, attorney. Ang sa akin lang po sana, may mga nakarating po sa akin na may ground na po yung mga poste. Bakit hindi po parang inaksyon? Parang nagkulang po sa akin yung barangay. Although hindi ko naman sila sinisisid, sa akin lang sana. Kung sa umpisa pa lang, kaya nilang ipatawag, sabihin na natin sa LGU yan or sa whatever. Umpisa pa lang dapat, pwede na nilang ipa-off o kasi may calamity nga, may bagyo. Kung sa umpisa pa lang, kaya nila ipapatay lang sa akin, attorney. Kasi panganay ako, mga favorite ko yan. Lahat ako nagpapaaral. Bunso nyo ba to? Itong si Jared Bunso Cudisal? sa lalaki. Bunso sa... Sa po yan, matalino po. Dami pangarap. Okay, at nakita naman natin sa video, Shari, no, na talagang yung baha, no? Tapos napakapit lang dun siya sa may poste. So, hindi ko po siya yun, kaya siya napakapit dun. Tapos sa sobrang lakas, tinaboy ulit siya. Kaya yung pagka-trust niya, gusto niyang nadapa po siya. Okay, sir, bakit po, ano yung pong sinasabi niyo pong nahigop, sir? Kasi yung date time na yun, yung bangka na ginawa niya, pupunta doon sa may poste. Ngayon pagkuha niya, yung kala niyo nadapa siya, pero pag sinom niyo po yun, hinigop po yun. Parang nakita niyo ang bilis. Tapos tumalsik siya patras. Ngayon, nalunod na, gusto niya pang bumangon. Gawa ng nakuryente, siyempre parang nanigas na yung katawan. Ganun pa man, siyempre gusto din nating magkaroon lang ng kalinawan. Doon po sa nangyari po sa inyong kapatid. Oh, by the way, bakit nga ba siya nasa labas ulit, itong si Jared? Ano na po yan, attorney. Umuwi na po siya. Ngayon, may naiwan yung isang kapatid namin kasama ng ibang friend niya. Ngayon, siya po, tatawagin niya po. Daanan po kasi talaga yan, attorney. Bukod kay Jared, meron din bang nakuryente dyan nung panahon na yon? Ay, hindi po. May mga nagre-reklamo na daw po dyan na may ground na, tapos pinagsasabihan siya. Mapapansin niyo, attorney, sa may unang video, meron po yan nakagawad na, alam niya na may kuryente, parang sumama pa yung loob namin na, alam niya na may kuryente, lumapit pa siya dyan. Bata ho yan, kung alam niyang may kuryente, hindi ho siya lalapit dyan. Ibig sabihin, alam din na mga kagawad, barangay official na may kuryente yun. Bakit di man lang nila nilagyan na signage? Chairman, gusto lang niyang magkaroon sana ng kalinawan doon sa pagkamatay ng kanyang kapatid, si Mr. Jared Cudisal. Pagkatawag po kagad sa akin na may na disgrasya, na kuryente, tumawag po kagad ako sa MDRRMO. May nakausap po ako ron na papatay na yung sa street light ng corridor at pilar kasi may nakuryente. Okay po. At pagkatapos po, ang nakausap ko is si Delta 104 code. And then pagkatapos po ng tawag ko sa MDRRMO, tumawag po ako sa isang engineering na pangalan Andy Chico. Sinabi ko po yung pangyayari. Sabi ko, may nakuryenteng bata. Kung maaari, papuntahan kagad kasi wala po sa amin ang control niyan. Nasa LGU po ng engineering. Chairman, pwedeng magtanong? Bakit po kaya nagpapaburol kayo sa pilahan ng tricycle? At saan po sila kumukuha ng kuryente? Yung pong mga nakikiusap na ganyan, yung po ay mga dweller po. Wala pong bahay. So nakiusap yung kamag-anak na pwedeng iburol doon. Pinayagan ko naman po. Meron po talagang ilaw doon ang kuryente para lang po sa grotto ni Mama Mary. Yun po ang kinakabitan nila. Pero po yung pangyayari po ngayon, hindi po doon sa may grotto yun. Doon po sa may street light po siya humawak. May nag-rescue pa po ba doon sa bata? Hindi ko lang alam kung mga kabarkada niya po yung tatlo. Parang may nakita po sila na parang kalesa. Doon po siya dinala sa Tondo Hospital, Abad Santos. Tinawagan ko po uli yung tiga-engineering na sinabi ko po na namatay po yung nakuryente. Agad naman po silang pumunta ng mga bandang 2 o'clock. May dalang hagdanan daw, tiga City Hall. Inakyat daw po yung sa main, doon sa taas ng street light.
parang ano po yun nila, inop nila. Ganun pa man, Chairman, no? Siguro kung anong assistance ang pwede nating maibigay ng barangay sa kanya, papakiusap na lang namin po sa inyo pagkatapos po siguro nitong ating programa. Sa pamilya po, nakikiramay po talaga kami. Wala po may kagustuhan na mangyari. Sana, Chairman, sa susunod sana, kumbaga yung kapatid ko na yung sumagip sa iba. Dapat kayo, bantayan yung mabuti. Kasi nasasakupan nyo yan eh. Lesson na talaga sa amin yan. Dapat umpisa pa lang. Yung tumawag ka na na pwede mo pa palang ipapatay sa LGU yun, dapat alam mo may calamity, chairman ka, pinapatay mo na. Sabi kasi sa barangay namin patay na eh. Wala po kaming alam na may ground chairman po ka, yun. alam mo may calamity, dapat papatay mo na lahat ng mga nasa LGU. Eh, Kasi ikaw nasa posisyon, chairman. Ikaw may karapatan tumawag sa LGU, hindi yung mga tao. Kasi magkatabi kami ng barangay. Sa amin, patay na sa kanila. Ba't live pa? Tapos alam nilang magbabaha ng ganun. Ma'am Princess, kung ano kayang pwedeng assistance na lang na pwedeng maibigay ng ating Manila LGU? May programa naman po ang lungsod na Maynila base sa isang ordinansa kung saan meron po talaga mabibigay na financial assistance sa mga pamilya po ng namatayan na taga-lungsod na Maynila. I believe ito naman po ay marireport na din dahil ongoing po yung mga verification po ng mga injured, na evacuate at mga namatay po nung nakaraang bagyo. At agad-agad din naman po natin ipapadala ito para makapagbigay tulong din po sa mga pangangailangan ng naapektuhan nitong bagyo at ng mga namatayan din. Ayan po, attorney, no? Ang gusto lang din iparating naman ni John Elvis, sana maging aral sa mga... aware na sa susunod. Oo, kasi sa mga susunod na insidente para lang din hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari. Definitely po, no? Kaya kailangan din talaga ang coordination din po talaga ng lahat. In fact, ako nagpapasalamat din po ako sa MDRMO at sa mga barangay na talagang tulong-tulong po. Noong mga nangyaring po yan, sabay-sabay po ang mga rescue efforts na maitawid ang mga na nasa mga bahay na kailangan ilagay sa mga temporary shelters. Ganun din naman, kailangan din asikasuhin yung mga nahuhulog na mga puno, mga electric wires na kailangan ayusin. Unfortunately, may ganitong insidente nangyari kaya malaki pong kalungkutan po ang dala po nito, hindi lang po sa pamilya kundi din po sa buong pamahalaan lungsod. Tsaka din paalala din po talaga sa lahat. Sabi nga ni Mayor sa mga magulang, make sure po na ang inyong mga anak ay huwag na po maglaro sa labas dahil delikado po ito maliban po dun sa mga probable exposed wires. Hindi din po delikado din po na maglaro sa baha. May mga rescue vehicles pa rin pong dumadaan sa mga lansangan na baka mamaya hindi mapansin ng mga bata na naglaro doon. Maging aral din po sa amin sa pamahalaan lungsod at magtulong-tulong din po tayo na sana hindi na po mangyari ang mga gantong insidente. Sige po, Attorney Princess Abante, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Tsaka linawin ko lang po, hindi ko pabaya yung magulang namin. Sobrang mahal na mahal kami nyo. Nataon lang na yung mama ko nasa ospital, yung papa ko nasa trabaho. Kasi meron po kaming kapatid na isa, special child, yung pinakabunso, binabantayan yun. Kasi ito naman po, inahanap niya yung kapatid niya, gawa ng hindi ko alam na, na pala yung buhay niya. Bali sila na po yung nagtakbo sa ospital. Wala akong mga barangay official. Kaya yung binuhat nila, bigat na, punong-puno na ng tubig. Nung umaga, sir, asan po yung mga bata? Talagang nasa labas? Oo, magkakasama kasi po yan. Nung 23, sir, July 23, sir, nag-start na po yung pala sila, parang mga 11 a.m. Lumalangoy na sila. Talagang magkakasama sila ngayon yung pauwi na naglalaro po sa ulan? Opo, lahat po. Lahat po, bawat kanto, lahat po yun. Hindi po nila expected na may live na wire pala dun. Na wala naman lang babala. Ayun lang po yung nasama sa loob ko na sayang. Bata pa 14. Dami pa mararating. Di niya pa na-enjoy yung buhay talaga. Talino pa lagi may uno. Kala nyo pinapabayaan kami ng magulang namin. Mahal na mahal kami ng magulang namin. Lagi kaming pinapagalitan. Kala nyo hindi. Di pabayaan magulang namin. Mahal na mahal kami nun. Sabi ko, pag kami nanakit sa inyo, ako magtatanggol lahat. Hindi ko nagawa. Kaya sobrang sama ng loob ko. Araw-araw nagchat-chat sa akin, kuya, pengi ko pang pagupit, pengi ko pang loot. Ngayon wala na magchat-chat sa akin ng ganun. Sorry kung medyo
Okay lang, sir. Emotional lang. Mahal ko kasi mga kapatid ko. Muli po ang aming taus-pusong pakikiramay. Asistihan po kayo ng aming reporter sa tanggapan din po ni Attorney Princess Abante. Ganun po ang Salamat gawin po natin, sir, ha? At kausapin po namin kayo sa kabilang studio.